sa isang liblib na baryo sa kapatagan ng Nueva Ecija, kung saan ang malalawak na palayan ay tila gintong dagat tuwing anihan, namuhay si Ruperto, isang mahirap na magsasaka na kinilala sa kanilang lugar hindi lamang dahil sa kanyang sipag, kundi dahil din sa kanyang kakaibang hilig, ang sabong. Sa araw, si Ruperto ay isang payak na magsasaka. Gigising siya bago pa sumikat ang araw, tangan ang kanyang lumang araro at kalabaw at tatahakin ang maputik na daan patungo sa kanyang maliit na bukirin. Ang lupaing kanyang sinasaka ay hindi niya pag-aari. Ito'y inuupahan lamang niya mula sa isang mayamang hasyendero. Sa bawat ani, halos kalahati ang napupunta sa may-ari at ang natitira ay sapat lamang para sa kanyang pamilya, minsan kulang pa. May asawa si Ruperto na si Aling Celia, isang mapagmahal ngunit palaging nag-aalala. Mayroon din silang dalawang anak na sina Nilo at Berto, kapwa batang lalaki na madalas tumulong sa bukid kapag walang pasok sa paaralan. Kahit salat sa yaman, puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan, isang kubong yari sa kawayan at nipa na matatagpuan sa gilid ng palayan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging masipag na magsasaka, may isang bisyo si Ruperto na hindi niya maiwan, ang sabong. Tuwing linggo, matapos ang isang linggong pagtatrabaho, pumupunta siya sa sabungan ng baryo. Doon tila nawawala ang bigat ng kanyang mga problema. Ang sigawan ng mga tao, ang tila sayaw ng mga manok sa gitna ng arena at ang pagkakataong manalo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang saya. May alaga si Ruperto na isang pulang tandang na kanyang ipinagmamalaki. Pinangalanan niya itong Kidlat. Hindi man ito kasing laki o kasing tikas ng mga manok ng mayayamang sabungero, kakaiba naman ang tibay at tapang nito. Maraming laban na rin ang napanalunan ni Kidlat at sa bawat panalo, may kaunting pera si Ruperto na naiuwi sa kanyang pamilya. Ngunit hindi laging pabor ang kapalaran. Isang araw ng linggo, nagpasya si Ruperto na ilaban si Kidlat sa isang kilalang malakas na manok ng isang mayamang sabonghero na si Don Severino. Kilala si Don Severino sa buong baryo, hindi lamang dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang mga panabong na tila walang katapat. "Sigurado ka ba, Ruperto?" tanong ni Mang Isko, ang kanyang kaibigan, habang tinitingnan ang malaking tandang ni Don Severino. Mukhang hindi basta-basta ang kalaban. Ngunit matigas ang ulo ni Ruperto. "Kaya ni Kidlat yan. Ilang beses na kaming nanalo. Hindi kami uurong ngayon." Nagsimula ang laban. Sa unang bugso pa lamang, malinaw na malakas ang kalaban. Ang tandang ni Don Severino ay mabilis, matalas ang tuka, at tila bihasa sa bawat galaw. Lumaban si Kidlat ng buong tapang, ngunit hindi nagtagal. Tinamaan ito ng sunod-sunod na saksak. Sa huli, bumagsak si Kidlat sa lupa, sugatan at walang malay. Parang gumuho ang mundo ni Ruperto. Hindi lamang niya natalo ang kanyang pinakamamahal na alagang tandang, kundi natalo rin siya sa pustahan. Ang perang dapat sana'y pambili ng bigas para sa isang linggo ay nawala sa isang iglap. Tahimik siyang umuwi ng araw na iyon. Wala siyang masabi kay Aling Celia. Ngunit hindi niya naitago ang lungkot sa kanyang muka. "Nanalo ka ba?" mahinang tanong ng kanyang asawa. Umiling si Ruperto. Napabuntong hininga si Aling Celia, ngunit hindi siya nagalit. "Ayos lang. May bukas pa. Makakabawi rin tayo." Ngunit sa puso ni Ruperto, tila nawalan siya ng pag-asa. Kinabukasan, bumalik siya sa bukid, dala ang mabigat na damdamin. Habang siya'y nag-aararo, napansin niya ang isang bahagi ng kanyang palayan na tila kakaiba. May isang maliit na bahagi ng lupa na mas luntian kaysa sa iba at tila kumikislap sa sinag ng araw. Nagtaka si Ruperto. Lumapit siya at hinawi ang mga palay. Sa gitna nito, may nakita siyang isang kakaibang butil ng palay. Mas malaki, mas makinang at tila may sariling liwanag. Kinuha niya ito at pinagmasdan. Sa sandaling iyon,
May kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may init na bumalot sa kanyang palad. Hindi niya alam, ngunit ang kanyang natagpuan ay hindi isang ordinaryong butil ng palay. Ito ay isang mutya. At mula sa sandaling iyon, magsisimula ang pagbabago sa buhay ni Ruperto. Isang pagbabago na magdadala sa kanya sa yaman, kapangyarihan, at sa mga pagsubok na hindi niya kailanman inakala. Ngunit sa ngayon, isa pa lamang siyang magsasakang sabungero na may hawak na hiwaga na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Hindi mapakali si Ruperto habang hawak ang kakaibang butil ng palay. Sa kanyang palad, tila buhay ang mutya. Banayad itong umiinit, parang may sariling tibok. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam, ngunit batid niyang hindi ito karaniwang bagay na basta lamang napupulot sa bukid. Dahan-dahan niyang isinilid ang mutya sa bulsa ng kanyang kupas na kamiseta. Ilang ulit pa niyang nilingon ang bahaging pinagmulan nito. Tila umaasang may makikita pang kapareho, ngunit wala na. Ang lupa ay nagmistulang karaniwan muli, payak at tahimik. Pag-uwi niya sa kanilang kubo, agad siyang sinalubong ni Aling Celia. "Napasarap ang pagbubungkal mo, ha?" Hani nito habang pinupunasan ng kamay sa saya. "Anong nangyari?" Sandaling nag-isip si Ruperto kung sasabihin ba niya ang kanyang natuklasan. Ngunit sa huli, inilabas niya ang mutya at ipinakita ito sa asawa. Napakunot ang noo ni Aling Celia. "Ano yan? Parang palay. Pero bakit ganiyan ang itsura?" "Hindi ko rin alam," tugon ni Ruperto. "Sa bukid ko nakuha. Iba ang pakiramdam kapag hawak ko." Hinawakan ni Aling Celia ang mutya, ngunit agad niya itong binitiwan. "Parang may init, nakakakilabot." Nagkatinginan ng mag-asawa. May halong takot at pagkamangha sa kanilang mga mata. "Baka hindi yan ordinaryo," bulong ni Aling Celia. "Baka may kababalaghan." Ngunit si Ruperto, sa kabila ng kaba, ay nakaramdam ng kakaibang pag-asa. Matagal na niyang hiniling sa langit ang pagbabago sa kanilang buhay. Maaaring ito na ang sagot. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa banig, nakatitig sa kisame habang hawak ang mutya sa kanyang dibdib. Sa bawat pagdampi nito sa kanyang balat, tila may bumubulong sa kanyang isipan. Mahina, ngunit malinaw. Hindi niya maunawaan ang mga salita, ngunit dama niya ang mensahe. "Alagaan mo ako." Kinabukasan, muling nagtungo si Ruperto sa bukid. Dala ang mutya, sinubukan niyang ilagay ito sa lupa, sa mismong bahagi kung saan niya ito natagpuan. Tahimik siyang naghintay. Lumipas ang ilang sandali, ngunit walang nangyari. Napakamot siya sa ulo. Ano bang dapat gawin dito? Ngunit habang siya'y nagmumuni-muni, may napansin siyang kakaiba. Ang mga palay sa paligid ng mutya ay tila mas lalong lumago. Ang kanilang kulay ay naging mas matingkad at ang mga tangkay ay mas matibay kaysa sa iba. Napaatras si Ruperto sa pagkagulat. Hindi ito pangkaraniwan, bulong niya sa sarili. Mula noon, araw-araw niyang binibisita ang bahaging iyon ng bukid. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nasasaksihan ng himala. Ang mga palay na malapit sa mutya ay mas mabilis lumaki. Mas marami ang butil, mas mabigat ang ani. At higit sa lahat, tila hindi tinatablan ng peste o sakit. Hindi nagtagal, napansin ito ng mga kapitbahay. "Ruperto, anong ginagawa mo sa palay mo?" tanong ni Mang Isko isang hapon. "Bakit parang mas maganda ang tubo niyan kaysa sa amin?" Ngumiti lamang si Ruperto. "Sipag lang pare." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may lihim siyang tinatago. Sa unang anihan matapos niyang matagpuan ang mutya, halos doble ang kanyang ani kumpara sa nakaraan. Hindi makapaniwala ang hatsendero nang makita ang dami ng kanyang naani. "Ruperto, mukhang masipag ka nga," ani nito. "Kung ganyan palagi, baka ibigay ko na sa iyo ang lupang ito."
Hindi makapaniwala si Ruperto sa kanyang narinig. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, may mga matang nagsimulang magmasid. Isa na rito si Don Severino. Isang gabi, habang naglalakad si Ruperto pauwi, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Tahimik ang hakbang, ngunit sapat upang maramdaman niya ang presensya. Bigla siyang huminto at lumingon. Walang tao. Ngunit sa dilim ng gabi, may mga matang tila kumikislap, nagmamasid, naghihintay. Hindi niya alam, ngunit ang mutyang kanyang natagpuan ay hindi lamang nagbibigay ng biyaya. Ito rin ay umaakit ng panganib. At sa kanyang paghawak sa hiwagang iyon, unti-unti niyang binubuksan ang pinto sa isang mundong hindi niya palubos na nauunawaan. Habang patuloy na umuunlad ang ani ni Ruperto, lalong nagiging usap-usapan sa buong baryo ang kanyang bukid. Ang dating payak at halos hindi napapansin na lupa ay ngayon ay kinaiinggitan na ng marami. Ang mga palay niya ay hindi lamang sagana, tila pinagpala. Ngunit sa likod ng kanyang pag-unlad, may mga pusong unti-unting nababalot ng inggit. Isa na rito si Don Severino. Sa kanyang malawak na hasyenda, hindi na siya mapalagay. Sanay siya na siya ang nangunguna sa ani at kinikilala sa baryo bilang pinakamayamang magsasaka at sabongero. Ngunit ngayon, may isang simpleng taong unti-unting sumasapaw sa kanyang pangalan. Hindi maaari ito, madiin niyang sabi habang pinagmamasdan ang bukid ni Ruperto mula sa malayo. May ginagawa ang taong yan. Kasama niya si Bruno, ang kanyang tauhan, isang tahimik ngunit tusong lalaki na kilala sa baryo bilang sunod-sunuran sa utos ng amo. "Gusto mo bang alamin ko, Don?" tanong ni Bruno, bahagyang nakangiti. Tumango si Don Severino. "Alamin mo kung anong sikreto ni Ruperto. Hindi pwedeng sipag lang yan." Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng pamilya ni Ruperto, dahan-dahang lumapit si Bruno sa kanilang bukid. Tahimik ang kanyang mga hakbang, tila sanay sa ganitong gawain. Tinungo niya ang bahagi ng palayan na kilala sa kakaibang sigla. At doon, nakita niya. Sa gitna ng mga palay, bahagyang nakabaon sa lupa ay ang mutya. Mahina ngunit malinaw ang pagliwanag nito sa dilim. Napangisi si Bruno. "Eto pala ang sikreto mo," bulong niya. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa at kinuha ang mutya. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang kamay, ngunit hindi siya natinag. Mabilis siyang umalis, dala ang mahiwagang bagay. Kinabukasan, nagising si Ruperto na may kakaibang pakiramdam. Parang may kulang. Agad siyang nagtungo sa bukid at doon niya napansin ang pagbabago. Ang mga palay na dati masigla ay tila nanlalanta. Ang lupa ay parang nawalan ng buhay. At higit sa lahat, wala na ang mutya. Napaupo si Ruperto sa lupa, hindi makapaniwala. Hindi pwedeng mawala iyon. Nagmadali siyang umuwi at sinabi ang nangyari kay Aling Celia. "May kumuha niyan," ani ng kanyang asawa, halatang kinakabahan. "Sinabi ko sa'yo, hindi yan pangkaraniwan. Baka may nagmamatiyag sa atin." Napayuko si Ruperto. Unti-unting bumalik ang bigat ng kanyang problema. Ang ani na inaasahan niya ay muling nanganganib. Ngunit sa kanyang puso may nag-aalab na damdamin, galit at determinasyon. "Hindi ako papayag," sabi niya. "Hahanapin ko yon." Samantala, sa malaking bahay ni Don Severino, masaya itong pinagmamasdan ng mutya na nasa kanyang kamay. "Ito pala ang dahilan," ani niya, habang iniikot ang kumikislap na butil ng palay. "Ngayon, sa akin na ang biyaya." Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Biglang uminit ang mutya sa kanyang kamay. Hindi tulad ng init na naramdaman ni Ruperto, kundi isang matinding init na tila nanunog.
Napasigaw si Don Severino at nabitawan ng mutya. Ano to? Namilipit siya sa sakit habang ang kanyang palad ay tila napaso. Tahimik ang silid, ngunit may kakaibang presensya na tila umalingaw-ngaw. Isang malamig na hangin ang dumaan. At sa sulok ng silid, may isang aninong dahan-dahang gumalaw. Hindi ito napansin ni Don Severino, ngunit si Bruno na nakatayo sa likuran ay napaurong sa takot. Don, may kakaiba dito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng buo, biglang nawala ang mutya sa sahig, tila naglaho sa hangin. Nagkatinginan ang dalawa, parehong namumutla. Sa kabilang banda, sa bukid ni Ruperto, may liwanag na muling sumiklab. Sa mismong lugar kung saan nawala ang mutya, unti-unti itong muling lumitaw. Tila bumalik sa tunay nitong pinagmulan. Napahinto si Ruperto sa kanyang paghahanap nang makita niya ang liwanag. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon, sa gitna ng kanyang palayan, muling kumikislap ang mutya. Napaluha siya sa tuwa at ginhawa. Ngunit kasabay nito, napagtanto niya ang isang bagay. Ang mutya ay hindi basta-basta nawawala. At hindi ito nagpapasakop sa sino mang may masamang hangarin. Sa araw na iyon, nagsimulang maunawaan ni Ruperto na ang biyayang kanyang hawak ay may sariling kapangyarihan at may sariling kalooban. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Dahil ang kasakiman ng tao ay hindi madaling mapipigilan. At sa pagbalik ng mutya, lalo lamang lalalim ang laban na kanyang haharapin. Mula nang muling bumalik ang mutya sa bukid ni Ruperto, lalo niyang pinahalagahan ang hiwagang kanyang natagpuan. Hindi na niya ito basta iniiwan. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw at bago pa man siya umuwi sa dapit hapon, sinisigurado niyang ligtas at maayos ang kinalalagyan nito. Unti-unti ring bumalik ang sigla ng kanyang palayan. Ang mga tangkay ay muling tumayo ng matatag. Ang mga butil ay muling kumapal. At ang lupa na tila nalugmok nang mawala ang mutya ay muling nabuhay. Ngunit sa kabila ng pagbabalik ng biyaya, hindi na mapalagay si Ruperto. Ramdam niya na may nagbabantang panganib. Hindi niya malimutan ang nangyaring pagkawala ng mutya at ang katotohanang may taong nagtangkang kunin ito. Hindi na tayo ligtas, sabi niya kay Aling Celia isang gabi habang sila'y nag-uusap sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara. May nakakaalam na sa sikreto natin. Tahimik si Aling Celia, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang muka. Kailangan nating mag-ingat. Hindi lahat ng tao ay matutuwa sa pag-asenso natin. Kinabukasan, habang papunta si Ruperto sa bukid, may nakita siyang isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng pilapil. Nakasuot ito ng lumang damit, may puting balbas at may hawak na tungkod. Hindi niya ito kilala. Ngunit kakaiba ang presensya ng matanda. Tahimik, ngunit tila may bigat. Magandang umaga po, bati ni Ruperto. Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kanya. Malalim ang kanyang mga mata, parang maraming alam na lihim. Ikaw si Ruperto, ani nito. Nagulat si Ruperto. Opo, ako nga po. Tumango ang matanda. At hawak mo ang mutya ng palay. Parang tumigil ang mundo ni Ruperto sa kanyang narinig. Paano niyo po nalaman? Ngumiti ang matanda, ngunit may halong lungkot ang kanyang ngiti. Hindi ka nag-iisa sa mundong ito, hiho. May mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata, ngunit totoo. Napatingin si Ruperto sa paligid, tila biglang naging mas mabigat ang hangin. Ang mutyang hawak mo, pagpapatuloy ng matanda, ay isang biyaya ng kalikasan. Iyan ay ibinibigay lamang sa mga taong may malinis na puso at tunay na pangangailangan. Napayuko si Ruperto. Hindi ko po inaasahan. Basta ko na lang po itong nakita. Hindi ka basta nakatagpo, sagot ng matanda. Ikaw ay pinili. Natahimik si Ruperto. Ngunit bago pa man siya makapagtanong,
nag-iba ang tono ng matanda. Ngunit tandaan mo, madiin itong sabi, ang mutya ay hindi lamang nagbibigay, ito rin ay sumusubok. Napakunot ang noo ni Ruperto. Paano po? Kapag ginamit mo ito para sa sarili mong kapritsyo, kapag hinayaan mong manaig ang kasakiman, mawawala ang biyaya at maaaring masigit pa ang kapalit. Napalunok si Ruperto. Naalala niya ang kanyang pagkatalo sa sabong, ang kanyang pagnanais na yumaman, ang kanyang pangarap na makaahon sa kahirapan. Hindi ko po hahayaang mangyari iyon, sabi niya, bagaman may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Tinitigan siya ng matanda. Subok lamang ang makapagsasabi niyan. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, itinuro ng matanda ang kanyang palayan. Protektahan mo ang mutya. Hindi lang tao ang may interes diyan. May mga nilalang na hindi mo pa nakikita at hindi mo gugustuhing makilala. Nanlamig ang batok ni Ruperto. Mga nilalang? Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Sa halip dahan-dahan itong tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Sandali po, tawag ni Ruperto. Sino po kayo? Hindi na ito lumingon. At sa loob lamang ng ilang hakbang, tila naglaho ito sa kanyang paningin. Parang usok na tinangay ng hangin. Napatingin si Ruperto sa lugar kung saan huling nakita ang matanda. Walang bakas. Tanging ang mahinang ihip ng hangin sa palayan ang kanyang naririnig. Napatayo siya ng tuwid, hawak ang kanyang dibdib. Hindi na ito simpleng biyaya. Ito ay isang responsibilidad. At marahil, isang panganib. Sa gabing iyon, hindi na muling nagbanggit si Ruperto tungkol sa sabong. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng kanilang kubo, pinagmamasdan ang kanyang bukid sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang mutya. At sa kanyang puso, nagsimula ang isang bagong laban. Hindi laban sa kahirapan, kundi laban sa sarili niyang pagnanasa. Ngunit sa dilim ng gabi, may mga matang muling nagmamasid. Hindi na tao, at mas mapanganib. Lumipas ang mga araw na tila may mabigat na aninong nakasunod kay Ruperto. Hindi na siya panatag kahit sa sarili niyang bukid, sa bawat galaw ng hangin sa palayan, sa bawat kaluskos ng dahon. Pakiramdam niya ay may nagmamasid, tahimik ngunit mapanganib. Hindi niya makalimutan ang sinabi ng matandang misteryoso. May mga nilalang na hindi mo pa nakikita. At tila unti-unting nagiging totoo ang babalang iyon. Isang gabi habang mahimbing ang tulog ng kanyang pamilya, nagising si Ruperto sa isang kakaibang tunog. Hindi ito hangin, hindi rin hayop. Ito ay parang mahinang bulong. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kubo. Hawak niya ang lamparang may mahinang apoy. Ang paligid ay nalulunod sa dilim. Tanging ang kanyang ilaw ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Mula sa malayo, sa kanyang palayan, may nakita siyang kakaibang liwanag. Hindi tulad ng mutya. Ito ay malamlam at gumagalaw, tila may sariling buhay. Napakunot ang noo ni Ruperto. Hindi siya nagdalawang isip. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bukid. Habang papalapit siya, lalong lumilinaw ang kanyang nakikita. May mga aninong gumagalaw sa gitna ng kanyang palayan. Hindi tao. Hindi hayop. Ang kanilang anyo ay payat at mahahaba, parang binubuo ng usok at anino. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, malamig at mapanuri. Napahinto si Ruperto. Nanlalamig ang kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Ano kayo? Mahina niyang tanong. Sa kanyang pagtataka, tila narinig siya ng mga nilalang. Sabay-sabay silang tumingin sa kanya. At sa isang iglap, naglaho ang mga ito. Tahimik. Parang walang nangyari. Ngunit nang lumapit si Ruperto sa lugar kung saan niya sila nakita,
napansin niya ang isang bagay. Ang mga palay sa bahaging iyon ay tila natuyot. Parang sinipsip ang kanilang buhay. Napalunok siya. Hindi ito basta panaginip. Kinabukasan, sinabi niya kay Aling Celia ang kanyang nakita. Hindi na ito biro, Ruperto. Sabi ng kanyang asawa, halatang natatakot. Baka kailangan na nating humingi ng tulong. Kanino? Tanong niya. Natahimik si Aling Celia. At sa sandaling iyon, naalala ni Ruperto ang matandang lalaki. Siya, bulong niya. Siya ang makakatulong. Ngunit hindi niya alam kung paano niya ito mahahanap. Sa buong araw, pilit niyang hinanap ang matanda sa paligid ng baryo, sa bukid at kahit sa malapit na kagubatan. Ngunit wala siyang bakas na natagpuan. Habang siya'y pauwi na, pagod at dismayado, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Mabilis siyang lumingon at doon niya nakita isang anino. Ngunit hindi ito tulad ng mga nakita niya sa palayan. Ang anyo nito ay mas malinaw, parang tao, ngunit may kakaibang hugis. Mahaba ang mga braso at ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid, tila pinagmamasdan siya. Hindi siya makagalaw. Unti-unting lumapit ang nilalang. Sa bawat hakbang nito, parang lumalamig ang paligid. Hanggang sa marinig niya ang tinig nito. Mahina, ngunit malinaw. Ang mutya, ibigay mo sa amin. Napapikit si Ruperto sa takot, ngunit pinilit niyang tumayo ng matatag. Hindi, mariin niyang sagot kahit nanginginig ang kanyang tinig. Hindi ko ibibigay. Biglang nag-iba ang anyo ng nilalang. Ang mga mata nito ay naging mas maliwanag, tila nagliliyab sa galit. Hindi mo pag-aari ang kapangyarihang iyan, bulong nito. Sa sandaling iyon, biglang uminit ang bulsa ni Ruperto, naroon ang mutya. At sa isang iglap, may liwanag na sumabog mula rito. Napaatras ang nilalang, tila nasaktan. Isang malakas na hangin ang umihip at ang anino ay naglaho sa dilim. Naiwang nakatayo si Ruperto, hinihingal, hawak ang kanyang dibdib. Unti-unti niyang inilabas ang mutya. Ito ay nagliliwanag, mas maliwanag kaysa dati. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay nitong kapangyarihan. Hindi lamang ito nagbibigay ng ani, ito ay nagpoprotekta. Ngunit kasabay ng kapangyarihang iyon, malinaw na ngayon kay Ruperto. May mga nilalang na gustong agawin ito at hindi sila titigil hanggat hindi nila ito nakukuha. Sa gabing iyon, hindi na natulog si Ruperto. Nakaupo siya sa harap ng kanyang kubo, hawak ang mutya habang pinagmamasdan ang kanyang palayan. Handa na siyang ipaglaban ang biyayang kanyang natanggap. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ay simula pa lamang. At ang susunod na mga gabi ay mas magiging madilim. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat para kay Ruperto. Hindi na lamang siya isang magsasaka na umaasa sa ani at swerte. Hindi na rin siya isang sabongero na naghahanap ng panalo sa arena. Siya ngayon ay isang tagapangalaga, isang taong may hawak na hiwagang hinahangad ng mga nilalang sa dilim. Ngunit kasabay ng kapangyarihang iyon ay ang mas mabigat na pagsubok. Ang kanyang sariling kalooban. Sa mga sumunod na araw, lalong sumagana ang kanyang ani. Ang kanyang palayan ay naging pinakamasagana sa buong baryo. Dumagsa ang mga mamimili at kahit ang hasyendero ay nagsimulang magpakita ng kakaibang paggalang sa kanya. Hindi nagtagal, dumami ang perang pumapasok sa kanilang tahanan. Napabili sila ng mas maayos na gamit. Nakapag-ipon. Nakapagpagawa pa ng maliit na bahagi ng kanilang kubo. Unti-unting nagbago ang kanilang pamumuhay. Ngunit kasabay nito, may unti-unting nagbabago sa puso ni Ruperto. Isang araw, habang siya ay nagbibilang ng kanyang kinita, napaisip siya. Kung ganito kalakas ang mutya,
Paano kung gamitin ko ito para mas lalo pang yumaman? Napahinto siya sa sarili niyang iniisip. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Kapag ginamit mo ito para sa sarili mong kapritsyo. Ngunit agad niyang itinaboy ang pag-aalinlangan. Hindi naman masama ang umasenso, bulong niya sa sarili. Para naman sa pamilya ko to. At doon nagsimulang magbago ang kanyang mga desisyon. Sa halip na ituon lamang sa palay ang mutya, sinubukan niyang gamitin ito sa iba pang paraan. Inilapit niya ito sa kanyang bagong alagang manok, isang tandang na binili niya mula sa kinita. Kung gumana ito sa palay, baka gumana rin sa sabong, wika niya. Ilang araw niyang inilapit ang mutya sa kanyang tandang na pinangalanan niyang Bagwis. At sa kanyang pagtataka, tila nagbago ang manok. Mas naging matikas, mas mabilis kumilos, mas matapang. Sa unang laban nito sa sabungan, nagwagi si Bagwis. Sa ikalawang laban, nanalo muli. At sa ikatlo, halos walang kalaban-laban ang katunggali. Unti-unting bumalik ang dating sigla ni Ruperto sa sabong. Ngunit ngayon, mas matindi. Mas malaki ang pustahan. Mas malaki ang panalo. Mas lumalaki ang kanyang kita. Ngunit hindi na niya napapansin. Mas lumalayo siya sa dating sarili. Ruperto, parang sobra na yan, ani ni Aling Celia isang gabi. Hindi ka na halos natutulog. Lagi ka na lang nasa sabungan. Para to sa atin, sagot niya, bahagyang naiinis. Gusto mo bang bumalik tayo sa dati? Natahimik si Aling Celia. Hindi na siya nakasagot. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang lungkot. Samantala, sa bukid, may unti-unting nagbabago. Ang bahagi ng palayan na malapit sa mutya ay nananatiling masagana. Ngunit ang ibang bahagi, unti-unting nanlalanta. Parang may balanse na nasisira. Hindi ito agad napansin ni Ruperto. Abala siya sa sabong. Abala siya sa pera. Abala siya sa kanyang bagong kapalaran. Ngunit isang gabi, habang siya'y pauwi mula sa sabungan, muling nagpakita ang aninong nilalang. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito at mas malapit. Unti-unti mo nang nauunawaan, bulong nito. Napahinto si Ruperto. Anong gusto mo? Matigas niyang tanong. Ang mutya ay hindi para sa kasakiman, sagot ng nilalang. Ngunit ikaw na mismo ang sumisira sa sarili mong biyaya. Nangilid ang galit ni Ruperto. Wala kang pakialam, sigaw niya. Akin ito. Sa sandaling iyon, biglang naglaho ang liwanag ng mutya sa kanyang bulsa. Napatingin siya rito. Ito ay malamlam, tahimik. Parang nawawalan ng lakas. Nanlamig ang kanyang katawan. Naalala niya ang babala. At sa unang pagkakataon, kinabahan siya. Hindi pwedeng mangyari to. Ngunit sa dilim ng gabi, narinig niya ang mahinang tawa ng nilalang. Isang tawang malamig. Isang tawang alam ang kahihinatnan. At doon nagsimula ang tunay na pagsubok. Hindi laban sa iba, kundi laban sa sarili niyang kasakiman. Hindi mapakali si Ruperto sa gabing iyon. Habang nakahiga siya sa banig, hawak ang mutya, ramdam niyang iba na ang init nito. Mahina, halos wala. Ang dating liwanag na nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila unti-unting nawawala. Kinabukasan, agad siyang nagtungo sa bukid. At doon, tumambad sa kanya ang isang masakit na katotohanan. Ang kanyang palayan, na dati luntian at masigla, ay tila unti-unting nalalanta. Hindi man lahat, ngunit malinaw na may mga bahagi na hindi na tulad ng dati. Ang mga tangkay ay nakayuko, ang mga butil ay manipis, at ang lupa ay tila tuyo kahit may sapat na tubig. Napahawak si Ruperto sa kanyang ulo. Hindi. Bakit ganito?
Lumuhod siya sa lupa at hinawakan ang mga palay. Wala na ang dating sigla. Parang may nawalang lakas. Parang may kinuha sa kanila. At sa kanyang bulsa, tahimik ang mutya. Malamlam. Walang sigla. Naalala niya ang lahat. Ang sabong. Ang paggamit niya sa mutya para sa sariling kapritsyo. Ang babala ng matanda. At ang sinabi ng nilalang sa dilim. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Ako ang may kasalanan. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya ang katotohanan. Hindi ang mga nilalang ang sumisira sa kanyang biyaya. Siya mismo. Nang hapong iyon, hindi siya nagtungo sa sabungan. Sa halip, umuwi siya ng maaga at tahimik na naupo sa harap ng kanilang kubo. Lumapit si Aling Celia. Napansin mo na rin? Mahina nitong tanong. Tumango si Ruperto. Kasalanan ko ito, sabi niya, puno ng pagsisisi. Ginamit ko ang mutya para sa sarili ko. Hindi ko naisip ang kapalit. Umupo si Aling Celia sa tabi niya. Hindi pa huli ang lahat, ani nito. Kung nagkamali ka, pwede mo pang itama. Napatingin si Ruperto sa mutya sa kanyang kamay. Pero paano? Walang sagot si Aling Celia. Ngunit sa sandaling iyon, may isang pamilyar na tinig ang muling narinig ni Ruperto. Sa pagbabalik sa pinagmulan, bigla siyang napalingon. Sa gilid ng kanilang bakuran, nakatayo ang matandang lalaki. Parang wala itong pagbabago. Tahimik, matatag, at puno ng hiwaga. Kayong muli. Bulong ni Ruperto, tumayo agad. Lumapit ang matanda, nakatingin sa mutya. Unti-unti mo nang naunawaan, sabi nito. Napayuko si Ruperto. Nagkamali po ako. Lahat ay nagkakamali, sagot ng matanda. Ngunit hindi lahat ay handang umamin. Tinitigan ni Ruperto ang mutya. Paano ko po ito maibabalik sa dati? Huminga ng malalim ang matanda. Ang mutya ay hindi isang bagay na basta ginagamit, paliwanag nito. Ito ay isang biyaya na nangangailangan ng balanse. Anong dapat kong gawin? Isuko mo ang iyong kasakiman, sagot ng matanda. Ibalik mo ang mutya sa tunay nitong layunin, ang pagtulong, hindi ang pag-angkin. Natahimik si Ruperto. Kung patuloy mong gagamitin ito para sa sarili mong kapritsyo, tuluyan itong mawawala. Napapikit si Ruperto. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat. Ang kahirapan, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap. Unti-unti niyang naunawaan, hindi ang mutya ang nagpayaman sa kanya. Ito ay isang pagkakataon. At siya ang sumira rito. Pagdilat niya, buo na ang kanyang pasya. Titigil na ako sa sabong, sabi niya, matatag ang tinig. Ibabalik ko ang mutya sa bukid at gagamitin ko ito para sa tama. Ngumiti ang matanda. Sa unang pagkakataon, isang ngiting may pag-asa. Kung gayon, may pag-asa pa ang iyong biyaya. Pagkaraan ng ilang sandali, muli itong naglaho, tulad ng dati. Ngunit ngayon, hindi na natakot si Ruperto. Sa halip, nakaramdam siya ng lakas. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa bukid. Dahan-dahan niyang ibinaon ang mutya sa gitna ng kanyang palayan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, naramdaman niya ang init nito, mahina, ngunit buhay. Napangiti si Ruperto. Simula ulit, bulong niya. Ngunit sa kanyang likuran, may isang pares ng matang muling nagmamasid. Hindi na ang nilalang sa dilim, kundi isang tao. At ang kanyang ngiti ay puno ng masamang balak. Muling nagbalik ang katahimikan sa buhay ni Ruperto matapos ang kanyang desisyong talikuran ng sabong. Araw-araw, buong puso niyang inaalagaan ang kanyang palayan.
na para bang ito ang kanyang tanging kayamanan. At unti-unti, tila nakinig ang kalikasan. Ang mutya na muli niyang ibinaon sa gitna ng bukid ay nagsimulang magliwanag, mahina sa una, ngunit unti-unting lumalakas. Kasabay nito, ang kanyang mga palay ay muling sumigla. Ang lupa ay bumalik sa dating lakas at ang ani ay nagsimulang gumanda muli. Ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi na ito kasing bilis, hindi na kasing sagana. At iyon ay tinanggap ni Ruperto. Mas mabuti na ito, sabi niya kay Aling Celia habang pinagmamasdan ang bukid. Basta sapat sa atin. Ngumiti si Aling Celia, bakas ang pagmamalaki sa kanyang muka. Mas payapa ka na ngayon. Tumango si Ruperto. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang buo siya. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi magtatagal. Isang gabi, habang tahimik ang baryo, may isang taong palihim na lumapit sa bukid ni Ruperto. Si Don Severino. Hindi pa rin niya matanggap ang pag-angat ni Ruperto, lalo na nang marinig niyang muling sumisigla ang ani nito. Sa kanyang isipan, hindi sapat na minsan niyang nasilip ang lihim. Kailangan niya itong angkinin. Kung hindi ko ito makuha noon, ngayon, kukunin ko na. Bulong niya sa sarili. Kasama niya si Bruno, na halatang may kaba sa kanyang mga mata. Don, baka hindi po maganda to, sabi nito. Naalala niyo po yung nangyari dati. Ngunit hindi nakinig si Don Severino. Tumahimik ka, mariin niyang utos. Ako ang may hawak ng kapangyarihan dito. Dahan-dahan silang pumasok sa palayan. Sa gitna nito, muling kumikislap ang mutya. Mas maliwanag kaysa dati. Mas buhay. Ngunit mas mapanganib. Lumapit si Don Severino, hindi na nag-aatubili. Akin na to, sabi niya habang inaabot ang mutya. Sa sandaling nahawakan niya ito. Sumiklab ang matinding liwanag. Napaatras si Bruno, napasigaw sa takot. Si Don Severino naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mutya ay nagliyab sa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito mabitawan. Anong nangyayari? Mula sa lupa, unti-unting lumitaw ang mga aninong nilalang. Yaong mga nakita ni Ruperto sa dilim. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang kanilang anyo. Sila ay tila mga tagapagbantay. Mga nilalang na nagtatanggol sa mutya. Sino ang may kasakiman? Sabay-sabay nilang bulong. Nanginginig si Don Severino. Ako? Hindi. Gusto ko lang. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang liwanag ng mutya ay lalong lumakas. At sa isang iglap, tila hinigop ang lakas ni Don Severino. Napaluhod siya, nanghihina, habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Ruperto. Nagising siya sa kakaibang liwanag at agad tumakbo papunta sa bukid. Don Severino! Sigaw niya nang makita ang nangyayari. Tumingin sa kanya ang mga nilalang at sa unang pagkakataon, hindi siya nila tinakot. Sa halip, tila kinilala siya. Tagapangalaga, bulong ng isa. Lumapit si Ruperto. Hawak ang kanyang dibdib. Pakawalan niyo siya, sabi niya. Hindi niya naiintindihan ang ginagawa niya. Natahimik ang mga nilalang. Tila pinag-iisipan ang kanyang sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting humina ang liwanag ng mutya. At sa isang iglap, bumagsak si Don Severino sa lupa. Pagod, nanginginig, ngunit buhay. Naglaho ang mga nilalang. Tahimik muli ang paligid. Lumapit si Ruperto at tinulungan si Don Severino na makatayo. Bakit mo ako tinulungan? Mahina nitong tanong. Tumingin si Ruperto sa kanya. Dahil alam ko kung paano magkamali, sagot niya. At ayokong mangyari sa iyo ang nangyari sa akin.
Napayuko si Don Severino. Sa unang pagkakataon, nawala ang yabang sa kanyang mukha. "Patawad," bulong niya. Walang sinabi si Ruperto. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang natapos na ang isang malaking pagsubok. Ngunit hindi pa ang lahat. Dahil ang tunay na gantimpala ng mutya ay hindi yaman, kundi ang pagbabago ng puso. Matapos ang gabing iyon, nagbago ang lahat sa baryo. Ang dating mapagmataas na si Don Severino ay tila naging ibang tao. Hindi na siya ang lalaking puno ng yabang at kasakiman. Madalas na siyang makita sa kanyang hasyenda na tahimik, nag-iisa at tila nag-iisip. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Ipinatawag niya si Ruperto. Sa ilalim ng mainit na araw, nagpunta si Ruperto sa malaking bahay ni Don Severino. Dati, tuwing papasok siya roon, ramdam niya ang bigat ng pagkakaiba ng kanilang katayuan, ang agwat ng mayaman at mahirap. Ngunit ngayon, iba na. Tinanggap siya ni Don Severino ng may paggalang. "Ruperto," bungad nito, "maraming salamat sa ginawa mo." Hindi agad sumagot si Ruperto. "Ako ang dapat magpasalamat," pagpapatuloy ni Don Severino. "Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon." Tahimik si Ruperto. Ngunit sa kanyang puso, daman niyang totoo ang sinasabi ng dating mapagmataas na lalaki. "May gusto akong ibigay sa iyo," sabi ni Don Severino. Napatingin si Ruperto. "Ibabalik ko sa iyo ang lupang sinasaka mo." Anunsyo nito. "Hindi na ito paupahan, sayo na ito." Parang tumigil ang oras. Hindi makapaniwala si Ruperto. "Akin na po?" Mahina niyang tanong. Tumango si Don Severino. "At hindi lang iyon," dagdag pa nito. "Tutulungan kita para mapalago pa ang bukid mo, ngunit sa tamang paraan." Napangiti si Ruperto, ngunit may kakaibang kababaang loob sa kanyang mga mata. "Salamat po, pero hindi ko po kailangan ng sobra," sagot niya. "Sapat na po sa akin ang lupa at ang pagkakataong magtrabaho ng marangal." Lalong humanga si Don Severino. "Iyan ang tunay na yaman," sabi nito. Mula noon, nagbago ang takbo ng buhay ni Ruperto. Hindi na siya bumalik sa sabong. Hindi na siya nasilaw sa mabilis na kita. Sa halip, buong puso niyang inalagaan ang kanyang bukid at ang mutya. Hindi na niya ito itinuring na isang kasangkapan para yumaman. Ito ay naging isang gabay, isang paalala, isang biyaya na kailangang ingatan. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang ani ay nanatiling sapat. Hindi sobra, hindi kulang. Ngunit ang kanyang buhay ay naging mas payapa, mas masaya, mas buo. Ang kanyang mga anak ay nakapag-aral. Ang kanyang asawa ay hindi na nag-aalala sa pang-araw-araw na gastusin. At siya, naging isang halimbawa sa baryo. Isang magsasakang hindi lamang umunlad sa ani, kundi sa pagkatao. Ngunit higit sa lahat, natutunan ni Ruperto ang isang mahalagang aral. Ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian. Ito ay nasa kabutihan ng puso at sa kakayahang makontento sa kung ano ang sapat. Sa gitna ng kanyang palayan, habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw, naramdaman niya ang banayad na init ng mutya. Hindi na ito nagliliyab. Hindi na ito kumikislap ng labis. Ngunit ito ay buhay, tahimik, at payapa, tulad ng kanyang puso. Lumipas ang maraming taon, at ang dating payak na buhay ni Ruperto ay naging isang kwentong kinikilala sa buong baryo. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang pagbabago. Ang kanyang bukid ay nanatiling masagana, hindi kasing yaman ng mga malalaking hasyenda, ngunit sapat upang mabuhay ng marangal. Ang kanyang mga anak na sina Nilo at Berto ay nakapagtapos ng pag-aaral.
Si Nilo ay naging guro sa baryo, habang si Berto ay tumulong sa pagpapalago ng kanilang bukid. Si Aling Celia naman ay nanatiling matatag na katuwang ni Ruperto, ang kanyang lakas sa bawat pagsubok. At si Ruperto, hindi na lamang isang magsasaka, kundi isang taong tinitingala, isang halimbawa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutan ang mutya. Sa paglipas na panahon, napansin niyang unti-unti itong humihina. Hindi na ito nagliliwanag tulad ng dati. Hindi na rin ito nagbibigay ng kakaibang lakas sa lupa. At isang gabi, habang siya ay nakaupo sa gilid ng kanyang palayan, muling nagpakita ang matandang lalaki. Hindi na nagulat si Ruperto. Sa halip, ngumiti siya. "Alam kong darating kayo," sabi niya. Tumango ang matanda. "Panahon na," ani nito. Tumingin si Ruperto sa mutya sa kanyang kamay. "Panahon na po ba na mawala ito?" "Ang mutya ay hindi nawawala," sagot ng matanda. "Ito ay bumabalik." Napatingin si Ruperto sa kanyang bukid. "Bumabalik saan?" "Sa kalikasan," tugon ng matanda, "kung saan ito nararapat." Tahimik si Ruperto. Walang lungkot. Walang takot. Tanging pagtanggap. "Handa na ako," sabi niya. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa gitna ng kanyang palayan, sa mismong lugar kung saan niya unang natagpuan ang mutya. Hinukay niya ang lupa at maingat niyang ibinaon ang mutya. Sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang paligid. Mas maliwanag kaysa dati, ngunit hindi nakasisilaw. Isang liwanag na payapa. Isang liwanag na tila nagpapaalam. Unti-unting kumalat ang liwanag sa buong palayan at sa loob ng ilang sandali, tila nabalot ang buong bukid sa isang kakaibang kapayapaan. Pagkaraan nito, naglaho ang liwanag. Tahimik muli ang paligid. Ngunit ramdam ni Ruperto, tapos na ang kanyang tungkulin. Lumapit ang matanda. "Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon," sabi nito. "Ngunit ikaw, pinatunayan mong karapat-dapat ka." Ngumiti si Ruperto. "Hindi ko nagawa yon mag-isa. At iyan ang dahilan kung bakit ka nagtagumpay," sagot ng matanda. Sa isang iglap, naglaho muli ang matanda, tulad ng dati. Ngunit ngayon, alam na ni Ruperto ang kahulugan ng lahat. Kinabukasan, nagising siya ng maaga, tulad ng nakasanayan. Lumabas siya ng kubo at tinanaw ang kanyang bukid. Wala na ang kakaibang liwanag. Wala na ang mutya. Ngunit ang palayan ay nananatiling buhay, masigla at sapat. Napangiti si Ruperto. Hindi na niya kailangan ng hiwaga, dahil ang tunay na biyaya ay matagal na niyang natagpuan. Ito ay ang kanyang pamilya, ang kanyang sipag, at ang kanyang pusong natutong makontento. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Ruperto ay naging alamat sa baryo. Isang kwento ng isang mahirap na magsasaka na pinagpala ng mutya. Ngunit higit sa lahat, isang kwento ng isang taong natutong piliin ang kabutihan kaysa sa kasakiman. At sa bawat paghihip ng hangin sa palayan, tila may bulong na maririnig. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi kailanman nasusukat sa dami ng ating hawak, kundi sa lalim ng ating puso. Wakas.